We founded HAP in 2016 so that we can help patients with hemophilia and related bleeding disorders. Ang vision talaga namin is equal treatment for all. Bago kami nagsimula ng HAP ay halos walang access to treatment ang mga pasyenteng may hemophilia and other bleeding disorders. Si Dane, pag nagbi-bleed siya sa joints, usually sa joints, pag hindi naman sa joints, minsan sa ngipin, meron pong pagkakataon na nag-brain bleeding din po siya. Hindi namin alam kung paano nangyari, pero bigla na lang pong sumakit yung ulo niya nung nag-brain bleed siya. Almost 4 months namin siyang tinreat sa Philippine Children's Medical Center. Hindi ko po alam kung paano kasi sa joint siya normally, pero nung nag-bleed siya sa brain, hindi ko po masabi kung paano. Yung hemophilia B severe po ay very rare po, para siyang 10%. Sa 10 meron ay isa lang po siya na meron po, and hereditary din po siya kagaya po ng iba pong bleeding disorders. Nung baby po siya, pinanganak po siya sa PGH. Nung baby po siya, 1 week ago, nakita po ng mga doktor na kalahati ng mukha niya ay nangingitim. Ngayon, tinanong po ng doktor yung nanay niya kung bakit. Nakwento ng nanay niya yung history ng mga kapatid niya na may hemophilia din. Agad ditong sinuri ng mga doktor. Tapos nalaman na natuklasan na siya ay may hemophilia A moderate din. Tapos, 3 taon siya na-confine sa loob ng ICU sa PGH. Ang type ng hemophilia nila ay hemophilia A mild. Na-diagnose sila since nung bata pa lang, from 6 years old and 5 months. Ang hirap maghanap ng gamot. Tulad namin, hindi ganun kasi kaganda yung life namin, which is yung gamot is medyo may kamahalan. Nung una po, sa panganay ko pong anak, si Raymart, bali po na-diagnose po siya sa Chinese Hospital. Si Dr. Mary Chua po yung nakapag-diagnose na meron siyang hemophilia A. Wala po akong kaalam-alam kung ano po yung hemophilia, kasi nga po, panganay ko po siya, bata pa rin po ako noon. Hindi ko po akalain na ganun po ka-rare yung sakit na hemophilia. Kasi po, sobra pong naranasan ng anak kong panganay. May bukol dito, makita mo may pasa na, kunting takbo-takbo lang, madapa, nagkakapasa. Yun po pala yung mga sintomas niya. Tapos may time po na dumudugo yung ilong, lumalabas yung dugong sariwang-sariwa. Napakahirap po para sa nanay na makita yung anak na gano'n. Bali po, hindi ko po alam kung ano pong gamot ang pwede naming kasi po sa Bicol pa po kami noon sa probinsya. Bali, tapal-tapal lang, kung ano lang ang ng nanay ko. Minsan, yung mga pasa-pasa po niya, hot compress lang po namin. Yun lang po yung gamot na namin sa kanya. Ang source lang talaga ng gamot dito sa Pilipinas for people with hemophilia and other bleeding disorders ay ang HAP lang. So we get donations from abroad. Dati nagpapadala din yung World Federation of Hemophilia, which is of course through the Department of Health. However, right now walang stocks talaga ang DOH. So yung mga hospital sa amin yon tumatawag, at yung right now we have 23 chapters all over the Philippines. So we always make sure na meron kaming gamot doon sa mga chapters para yung mga members namin ay mabilis silang mabigyan ng assistance sa mga gamot. So again, libre itong mga gamot na pinamimigay namin sa buong Pilipinas yan. Even those na hindi namin members ay binibigyan namin sila ng assistance. Be thankful dun sa organization, sa Hemophilia Advocate Group, kasi sila yung tumulong sa amin nung pandemic. Sila yung naging part kung paano nabigyan ng dugtong yung buhay ng anak ko, si Jacob. Na time na yon ang hirap maghanap ng gamot. Then,
yung panahon na yun is, ang unang tumugon sa amin is Hemophilia Advocate Philippines. Thank you kasi sila yung naging part ng buhay ng anak ko para madugtungan. At dahil doon, si Jacob ngayon continuous pa rin ngayon na nag-aaral, then si Jayden. Malaking part ang Hemophilia Advocate Philippines sa amin kasi nagbibigay sila ng tulong sa amin, which is na kahit na malaki man or maliit na yung naging injuries nila, handang tumulong yung Hemophilia Advocate Philippines sa bawat isa. Napakahirap, sobrang hirap na kung pwede sabihin mo na lang, ikaw na lang yung ng sakit. Yung panganay ko, pag may bleeding yun, umiiyak. Yung parang hindi na talaga niya kaya yung sakit. Kung pwedeng akuin mo na lang. Sobrang sakit ng nararamdaman ko pag ganon. Na nakikita mo yung anak mo na umiiyak. Kasi nga, Ma, sabihin niya sa'yo, hindi ko na kaya. May mga time na sa akin na lang kako, inaano ko sa Panginoon, ako na lang, yun ang nila, bigyan ng sakit, wag na lang yung anak ko. Napakahirap po, sobrang hirap. Lalo na po dalawa yung anak kong may hemophilia. Maraming salamat po sa Hemophilia Advocate na naging member kami, isa kami sa naging member. Kasi malaking tulong po yung nagawa sa amin, sa pamilya ko po, sa dalawa ko pong anak, sa mga sponsor po, sa mga nagbibigay po ng factor, mga nagdo-donate. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Sa mga parents po ng may mga hemophilia din, huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Nandyan po yung HAP para tulungan po tayo. First time kasi namin magkausap ni Ma'am Andrea noon, naalala ko, tinatanong po niya kung kamusta na po ba, kung ano pong nangyari o changes sa kanya. So ako naman po, sobrang thankful kami kasi mas mabilis siya kaysa sa plasma, sa totoo naman. So kung wala po si HAP, wala rin po kami, wala kaming matatakbuhan kung sa kami hingi ng factors. Kasi yun lang po yung gamot talaga ng mga bleeding disorder kagaya po niya. Ngayon, matindi yung bleeding ng ng bituka niya. Tinry kong kontakin nung gabi na yon si Ma'am Andrea. Ngayon, hindi naman ako napahindian ni Ma'am Andrea. Agad-agad ko pinuntahan si Ma'am Andrea sa bahay nila. Yun, agad-agad din binigyan ako ni Ma'am Andrea ng gamot. Tapos, yun, dinala ko sa PGH, yung factor 8 na hinihingi ko, binigay ni Ma'am Andrea. Tapos hanggang sa nagpa-member na kami sa advocate, yun, tuloy-tuloy na nabibigyan nila kami ng gamot hanggang sa ngayon. Ang laki po ng tulong ng advocate sa amin. Nasagip po niya yung buhay ni Maximus dahil sa pagbibigay nila ng gamot sa amin, ng factor sa bata. Nasagip po ng advocate ang buhay niya kasi po siya noon 3 buwan po siya sa ICU noon, halos mag 50-50 po siya noon dahil hindi namin alam kung saan kami kukuha ng factor 8. Siguro kung hindi kami napunta sa advocate, hindi namin alam kung maiuwi pa namin ng buhay yung bata. Kaya ang laking pasasalamat ko po nung naging member kami ng advocate. Yun po ang pinakamalaking tulong na natanggap namin talaga. Malaking pasasalamat sa Diyos, tsaka sa advocate at kay Ma'am Andrea, pati sa mga ibang sponsor po ng advocate. Yun po. Yung hemophilia and other bleeding disorders, because we have von Willebrand disease and other factor deficiency disorders, hindi to siya life sentence. It can be managed with the clotting factors or blood products. So, namamanage siya. So, hindi dapat tayo malungkot kung meron tayong kapamilya na merong hemophilia dahil kaya po nating mamuhay ng parang normal kung meron lang tayong access to treatment at the right mindset
Huwag tayong magpapadala sa lungkot, but let's just embrace our disorder and live life to the fullest.